morning guys! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan po guys, i-update ko lang po kayo sa lagay ng panahon po namin. Ayan, mahangin pa rin. Mula pa kagabi na hinahampas-hampas po yung hubungan namin. Pabugso-bugso lang po yung ulan. Yung oras ngayon guys is alas 5:28 na yun daw yung paglandfall ni Tino mga alas 7, alas 8, alas 9 yang sa ganun. Yun daw yung bali-balita. So wala pong tulugan guys, hindi po talaga ako nakatulog. Brand out, alas 8 pa lang ng gabi. Tas yun, pinakikinggan lang po namin yung bugso ng ulan, bugso ng hangin, na yung bubungan namin is maingay dahil nahampas-hampas po ng hangin at saka dahon ng niyon. Ito naman po yung hitsura na ngayon ng bahay namin. Mga trapal-trapal pa lang po yung nasira. So, ayan guys. Yung mga ano namin. Nagtanda. Putol na yung mga tali. Tapos dito, ayan, wasak na po. Wasak na po yung ano namin dito sa likod. Tapos, ayan. Nilipad na po yung mga brick dito. Yung nakasampay. Na sana naman po, hindi na lumakas lalo yung yung bagyo po, yung sinasabing super typhoon. Maging ganito na lang po kasi sobra pong nakakatakot. Tas kagabi chinat-chat kami ni May Timang, pinapa-evacuate kami doon sa kanila na mas maano po yung ano doon sa kanila, mas malapit yung dagat. Tubig na po sa labas. Kasi yung inaalala, daanan daw ng ng tubig dito. Pero parang mataas naman po dito na porsyon. Na ano na po yung trapal namin. Si Papa Bits parang ngayon lang po siya nakaidlip. Dahil bangon po siya ng bangon pag hinahampas yung bubungan namin. Tapos ayan po yung mga gamit namin na binalot ko kahapon. Nandyan. Parang okay pa man yung lagay dyan. Na yun nga sana nga hindi nga talaga tumuloy pa yung yung bagyo. As in, hindi talaga ako nakatulog guys. Wala po kaming signal. Tapos, minsan tinitingnan ko yung cellphone. Yun. Parang lumalastro din kung saan po lugar lalandfall si Tino. Ang sabi, sa Bugo daw, alas 5 lang yung landfall. Tapos, papuntang Carmen na, Katmon, Carmen. Ayan. Hindi po namin alam kung ano talaga si Tino. Kung may nasa katinoan pa si Tino. Papalit-palit po yung nila.
Natatakot na po ako kagabi kasi nung mga alas 10 pa lang ng gabi, lumakas yung hangin. Minsan lumalakas yung hangin, malakas na malakas, walang ulan. Pag tumitigil yung hangin, yun, umuulan naman ng malakas. Ngayon medyo hindi maano yung ulan. Tamtaman lang po. Yun nga, sabi ko, sana maging ganito lang yung panahon. Hindi na po siya lumakas. Yan. Ingay. Kagabi, yung bubungan namin parang, yan. Oh my God! Yan, napunit na. Natatakot na nga kami kagabi dahil gabi pa humahampas na. Ngayon, araw, makikita na namin po yung kalagayan ni Tino. Tingnan nyo guys. Yan, nagkakandahulog na po yung mga ano. Kakandahulog na po yung mga dahon. Yan, si Chrislyn nagtatalukbong. Natunaw na po yung mga kandila dahil ito po yung ilaw namin kagabi. Oh my God! Dito po yung bubungan kagabi na umaaksyon pong matuklap. Na si Papa Bits nakatulog. Magmasid lang po tayo dito sa bintana. Huwag na tayo doon sa labas. Hindi ko po alam kung ano po yung nararamdaman ko, kung CCR po ako or ano. Nakakatakot na po guys. Takot na po akong lumabas. Yun, inilipad na pala yung bakod nila nila Chandria, yung SIM. Yan na guys.
Kagabi ko pa iniisip kung ano po yung kalagayan sa labas sa ganitong pag lumalakas yung hangin, lumalakas yung ulan. Dahil wala kaming nakikita. Kaya parang naiisip mo lang na talagang hinihintay ko na magbumagal. Sana hindi na tumuloy si Tino. Kagabi nagkatawagan po kami ni Jing. Malakas din po doon yung yung hangin sa Compostela. Tapos doon sa Tacloban nag-evacuate sila baga pang nag-evacuate sila kinuha po sila, dinala sila doon sa bahay ng amo ni Paul. Pati sa pagkakalam ko, pati sila Isra at Patpat, sila Japon hindi po nag-evacuate, doon daw lang sila sa bahay, hindi sumama. So ngayon wala pong signal, wala na po kaming contact sa isa't isa. Hindi na namin alam po kung ano ang mga nangyayari kasi pareho po kami signal number 4. Naranasan na namin yung signal number 4 yung time ni Yolanda. So, syempre hindi natin may iwasan yung takot. Kung paano yun, paano. Na sana nga hindi maging katulad. Bumagyuan po siya, hindi na po signal number 2. Yung ganito lang kalakas. Kasi maraming kawawa po, Ngayon sa gym, evacuation, alam kong mga basa na sila dahil wala naman pong bubong yung gym. Tinanong ko nga si Papa Bits kung mag-evacuate tayo. Sabi ni Papa Bits, dito lang daw tayong umalis. Ayun nga, walang tulugan. Si Sansan at saka Pinsoy, si Sansan parang hindi rin nasa ayos yung tulog niya kasi pagbabangon namin kagabi, bumabangon din. Si Pinsoy at saka si Crislin lang po yung medyo nakatulog. Yung dahon guys, pumapasok na. Nahulugan na po yung ng niyog sa bubungan. Malakas na po siya guys. Ay, po. Wag naman. COVID, ada kumiwan. Landfall na talaga guys.
Ginising ko sila kasi nahagupit na po yung bahay namin, guys. Hindi na pwedeng matulog. Ha? Inilipat ko yung mga gamit na nandun sa tindahan kasi pag timog, dito po yung hangin, mababasa pa rin. Yan. Inilipat po namin. Say through na po yung likod namin. Yan, ano na po yung trapal. Humihin na po yung hangin. Papainit pa ako ng tubig para makagkape kami ni Papa Bits. Yung mga bata nagpapaklang ng gatas tas biskwit. Yung kapitbahay nandito na sa lumipat na po sila Chandria. Nag-evacuate na po sila nandun po sa bahay nila Sir Regan. Kami naman medyo okay lang naman po kami dito sa loob. Pwede naman po kami tumakbo kaagad palabas kung sakasakali. Pero sana hindi na talaga tumuloy. Pero sabi na Papa Bits, parang nagtimog na daw. Timog na? Parang nagtimog na daw. Kasi pag naglandfall po dito, alas 5 hanggang alas 6. Malapit nang mag alas 7. Nandun naman yan sa Katmon, si Tino. Kasi yung landfall kanina, mga alas 4, Bugo. Tapos papunta na dito. Namamasyal si Tino, namamasyal. Kung yun lang po yung hagupit ni Tino na dumaan sa amin, thank you naman sa Panginoon na yun lang. Pero yung Yolanda, hindi masasabi talaga na okay lang kasi sabi nga ni Papa Bits, wala kang nakikita dahil nagsama po yung ulan at hangin tapos lindol nagsama. Pero kagabi parang ang Negros naglindol daw 5.5 na ano ko sa balita. Tapos yun. At sana naman din po kasi sabi ng Tacloban, I Love Tacloban na news na parang hindi naman apektado yung Tacloban Leyte sa Tino. Kasi sa una doon po yung talaga yung hagupit ni Yolanda na signal number 4 na naging signal number 5 pa. Kung yun lang po yung lakas ng hangin, thank you naman, thank you Lord naman. Na yun nga, sabi ko, sana hindi lumakas.
Pero magdamag po yung hagupit ng ng hangin at saka ulan. Palit-palit lang po sila, hangin, ulan. Na ngayon pag alas 5 pagbangon, ngayon po. Kumbaga sa waray, linalasorbo na po kami ng hangin ng uran. Hangin at uran, linalasorbo na po kami. Pero wala talagang tulugan. Masakit na yung likod. Di man tayo makatulog kasi maingay. Dinig niyo pa guys? Yan, sabi ni Papa Bits, timog na daw. Salamat naman kung timog na. Dahil pag timog na, tapos na. Kagabi, reguloso talaga yung bakwit sa amin ni May Timang. Pinapapunta kami doon sa kanila. Anong oras na yun? Mga alas 8, mga ganun. Diyan pa siya nakaisip na papuntahin kami doon na ma-evacuate. Nakutin daw yung mga bata. Sabi ko umuulan. Hindi na pwede. Nag-brown out. So, wala na kaming signal. Hindi na po kami nagka-chat. Pero nakatawag pa sa atin si Jing. Sabi ko naman, mas medyo matibay pa yung bahay namin kaysa kay May Timang. Kung iisipin. At saka malapit sila sa sa dagat. Tapos, mas delikado yung sa kanila dahil yung likod nila sapa din. Tapos yung tubig, yung galing sa taas, papunta sa harap nila. Na noon, na hindi pa mataas yung level ng tiles nila, yung tubig pumapasok sa bahay nila. Tapos tinanong ko naman po dito, kay Sir Regan, kung magbabakwit sila, sabi ni Sir Regan, huwag tayong bumakwit. Kasi pag ingkaso tumaas yung tubig, pwede tayong pumunta sa bukid. Kasi yun, iniisip ni May Timang, sabi niya, daanan daw ng tubig. Kasi yung yung sapa nandoon. Pero tiningnan namin yung sapa kahapon, parang hindi naman malaki yung tubig. Kasi yung ulan, hindi naman po tuloy-tuloy na umuulan. Malakas siya, pero tumitigil naman. Tapos yung dito sa kabila, okay yung daloy dahil doon sa unahan nakita din namin kinatkatan nila, ginawan ng giwang na para magdiro-diretso sa sapa. Hindi na tumawid ng kalsada yung tubig. Yan, kumulo na yung tubig namin ni Papa Bits. Muna kami. Magkakapi. Buti na lang yung ulan hindi nakikisabay. Tulad ngayon, umahangin, tumitigil po yung ulan. Kapihan muna natin guys. Ayan, parang tumahimik yung paligid.
Gusto din kami sana no ni Jing papuntahin doon sa Compostela. Sabi ko sa kanya, paano naman dito? Yung gamit na dapat iligpit, i-evacuate. Kung aalis, walang mag-aasikaso. So pagbalik ko, marami akong asikasuhin dahil maraming basa. Okay lang yung lindol kasi nasa isang porsyon lang. Hindi po siya nababasa. Tulad nito, inilipat ko dahil dun sa tindahan. Nababasa na. Nilipat ko dito sa loob. Akala namin kagabi yung ano namin, yung bubong, ilipad na. Kasi pakiramdam namin, buong maggabi bagyo. Yan, lumabas muna kami guys. Tinitingnan po namin yung buong paligid. Yan, yung mga saging dito sa likod. Nagdatumba. Wala na pong ulan yan. Hangin na lang. Tapos ayan, yung yero nila doon sa lumipad na. Tubig. Malakas yung agos papunta sa likod. Ayan. Yung trapal ko. Tapos ang pankuan, puruta. Ha? Pantabugin langaw. Lag guys. Malakas pa yung hangin. Si Pinsoy nandun na. Nakain ganis. Malakas pa yung hangin. Timog na ba yan? Si John Tark nangunguha na po ng ano. Mag-harvest ko ang Pinsoy ng papaya. Sige. Kay kakaunon nato nito. Lagi. Ayan. Yung ano dito, nagkaroon na po ng tubig guys. Tingnan nyo. Parang dagat. Yan po yung sinasabi ni May Timang. Sa pa na doon. Parang dagat na guys. Yung service nila ano. Chandria nandyan. Punta tayo sa Sapa, guys. For today's vlog, ako ay magbablog ngayon. Ayan guys, sira. Lakas. Pupunta dun. Taas.
Yun, pinabidyohan ko doon kay kay Sansan yung sapa. Abot dito yung yung ingay ng sapa. Mahangin pa. Yan. Parang delikado naman po mamulot pa ng bunga ng niyog kasi ayan, minsan lumalakas po yung hangin. Yan, yung dalawa. Yan po yung sinasabi namin na balat ng mga niyog na dyan po tinatapon. Pag mangyari po na magbaha, so yung niyan is dito sa banda namin. Pero buti na lang hindi po lumakas talaga yung bagyo at saka hangin ulan. Pero hindi lang po kami magpapakampanti dahil yun nga, hindi pa alam namin kung talagang tapos na po yung landfall. Kasi yan, tingnan nyo. Dahil sabi, alas 9 pa daw. Pero sabi ni Papa Bits, timog naman daw yung yung hangin. Si John Tark, nagmotor na po siya. Nakita na po yung bahay nila Chandria kasi nasira yung bakod nila. Tas ayan po yung mga saging. Tapos yung bahay doon sa taas kila Rowena. Ayan. Gusto kong magpunta doon sa isang sapa. Natatakot naman ako. Kasi ayan, humahangin na naman. Nawala sila Sansan, nagsusurbi. Sayang-saya ni Pinsoy sa hangin. Iwan po kung kailan magkakalight. Kumusta na kaya doon sa Tacloban din? Saka, oh my gosh! Alas 8:20 na po yung oras. Yan, nakapaglinis na po tayo dito. Yung mga dahon-dahon na pumasok. Pati dito sa kwarto nila Christian. Kasi nabasa po. Dahil may tumutulo po dito. Yan, nilinisan na natin. Kinuha ko na po yung mga basahan. Tapos, binuksan ko lang muna yung bintana para pumasok yung hangin na matuyo po yung sahig. Medyo tumahimik naman yung paligid. Pero ganun pa rin, biglang lumalakas yung hangin. Tas ayan, nagsaing po tayo. Pero parang maano po. Parang may ugong pa po tayong naririnig. Nagsaing tayo guys dahil wala pang light. Sa gas tube lang muna tayo saing. Tapos ayan, inano ni Papa Bits dito, yung mga kalat-kalat, yung karaykay ng mga trapal. Ayan po niya, ginunting. Walang gaanong kalat. Tapos ayan yung mga foam namin, dyan namin inilagay. Nilinisan na po dito ni Papa Bits. Tapos ayan, ginunting po niya yung dito.
Yung karaykay. Tapos yung mga nakasampay dito na brief, nilagay ko sa ano, yung kay Christian yun at saka kay Ronald. Malakas talaga yung tunog ng agos ng sapa. Malakas yung agas. Si Sansan lang po yung pinabidyo ko doon. Tapos ayan yung drum nila, madam, is nandyan na sa labas. Umabot dyan. Iwan ko kung nasaan na yung mga bata. Nagsurbi po sila sa labas, nagsurbi. Sana, yun lang po si Tino. Dumaan lang po siya. Sana, hindi na siya bumalik. Yan, nahangin na naman. Umangin na naman. Agoy, agoy. Yan, binitinan ng mga buti yung trapal ni Papa Bits. Temporary pabitin. Dito, hindi naman po siya nabasa. Kaya lang, sabi ni Papa Bits, pag magtimog, yan, mababasa dito. Hindi naman po malakas yung ulan. Buti na lang talaga nakabili pa ako ng trash bag. Nakagbalot-balot pa tayo ng mga gamit. Tapos, yung ulamin namin ngayon, meron naman po kaming sardinas, tapos meron pa ako ditong miswa. Iwan ko kung pwede pa itong miswa. Magsasabaw po kami. Ayan, pwede pa naman. So, magsasabaw tayo ng sardinas. Luto muna tayo ng ulam, guys. Madilim. Madilim po, madilim. Namatay kasi mahangin, namatay yung apoy. Namatay. Lipad yung hangin. Tingnan nyo. Yan, luto na po yung ulam namin. Sardinas na may miswa. Ulam sa Tinong Bagyo. Yung solar namin, ayan, nag-blink-blink pa rin siya kahit walang init. Dito sa kabila, mahangin pa rin. Kumakain na si Papa Bits. Iwan ko kung nasaan sila Sansan. Si Chrislyn na yun, nagpaalam. Maliligo daw sila. Pinagpaalam po dito ng anak ni Chandria. Iwan ko kung saan sila maliligo. Para na pong pista yung bahay namin. May mga karaykay na. Ayan. Ayan, papunta po kami doon kay May Timang. Andiyan si May Timang nagpunta sa bahay. Kukunin po namin yung order ni Ate Sixi na frozen goods. Ayan guys, yung sitwasyon ng dagat. Tingnan nyo. Oh,
my gosh. Malakas pa rin yung hangin dito banda sa Katmon. Tingnan nyo yung dagat. Galing pa lang po kami kay Lamaril. Hindi na pa ako nag-video doon. Dahil uuwi kami kaagad. Malakas pa yung hangin. Yun si Pinsoy sa bubungan. Naglilinis po sila. Si Sansan is nandito naman sa kabila. Dito sa dakong ito. Nagaano ng yan. Dahon ng pinakuha ni Papa Bits. Yung nakaano dyan sa bubungan. Dahon ng niyog. Ayan, konting hangin-hangin na lang. Malayo na si Tino sa amin. Iwan na kung nasaan na ngayon si Tino dahil wala pa po kaming signal. Yung oras po is 1:00. Doon sila sa likod. Pinangunguhan nila yung yung mga dahon na nakasampas sa bubungan namin. Samantala, ayan, nagbalat tayo ng isang papaya. Tapos sausawan, suka. Sayang walang sili. At saka ayan yung frozen foods na kinuha natin kila Mariel. Ayan, nilagay po namin dito sa cooler dahil wala pang kuryente. Nilagyan lang po namin ng ice. So, dadalhin natin ito sa labas para doon po kami magsawsaw. Matutulong sana ako. Ayan, maingay sila sa labas. Maingay yung bubong namin. Akala ko bagyo na naman. Ayan, malinis na po dito. Yung trapal timing lang. Parang ano na din namin sa bintana. Parang kortina. Yan sila. Kinuha yung mga dahon. Hindi naman tayo makatulog, guys. Hoy! At maigo ha? Nagwawalis si Pinsoy. Oh, ayan, Chinchilla Wong. Nandyan naman si Kuya Prince sa taas. Nag-climb the roof na naman siya. Nag-climb the roof. At si John Tark naman, ayan, inaayos na po yung bakod niya. Siya lang po yung mag-isa. Ayan, umuulan na guys. Tingnan nyo si Pinsoy, doon sumilong. Umulan na. Umulan na naman. Ayan, lumakas na lang. Ulan na naman. Si Pinsoy, dito sa loob siya lumusot kasi umulan. Yan, yung pinanarbis. Kasyang-kasya lang. Yan, gaya na sa hinarvest mo. Lakas na naman ng ulan. Hindi pa talaga umaalis si Tino. Magsadok tayo guys kasi tumatalsik yung dito yung ulan. Pumapasok yung ulan kasi yung trapal wala na. Binalat-balatan ko uli kasi hindi kaya ng ngipin ko. Tahimik na ang paligid at tapos na po kaming manihapon. Alas 4:10 pa lang. Kumain na po kami dahil wala pang kuryente. Kasi madilim mamaya, walang kuryente. Tapos na po kaming maghapunan. Yan, nagaano na naman si Sansan ng papaya. Nagbalat naman ng papaya. Dessert.
Nagrarampa si Chrislyn. Si Pinsoy nandoon. At ito, problema ko naman ito pang balik sa sa mga lalagyan. Yan. Ako na naman po yung magsasakripisyon yan. Tapos yan, yung wala din po yan laman yung Durabox kasi nilagay ko sa trash bag. Sa trash bag. Tapos, dito lang muna tayo muni-muni. Kasi, yung hangin dito pumapasok. Si Papa Bits naman is nandito. Yan, si Papa Bits. Yung kay Sansan nandito naman. Yung solar namin, 1 oras lang po yan na umiilaw. Pag mag-1 oras na, wala na. Mamamatay na po yan. Wala na naman po kaming ilaw. Tapos yung kandila namin, 1 na lang po yung natira. Yan. Tapos, ayan, naubos na kasi. O, pwede pa ito mamaya. Pwede pang sindihan. Tapos ito yung isa. Yung isa nabasag yung baso. Pero pwede pang sindihan. Ito yung namin. Ilaw mamaya. Iwan ko kung ilang araw na walang kuryente. Tsaka walang signal. Kahit dito walang signal. Kahit magpaload ka, walang signal. Kasi may load po ako. Linodan po ako kahapon ni Mama Walin. Yun. Walang signal din. Si Sansan din walang signal. Linodan po siya ng mama niya. Wala ring signal. Down po yung signal, shutdown. Wala po kaming komunikasyon. Wala pa kaming kumustahay doon sa Tacloban, doon kay Jing. Dahil walang kuryente, wala pang signal. So, ayan. Tahimik na yung paligid. Iwan kong nasaan na talaga si Tino. Nilayasan na po kami ni Tino. Sa ibang lugar naman po siya naghahasik. Maglulubat na din pati yung 2 cellphone ko maglulubat. So, wala. Shutdown lahat.